Wala na ko'y kalipay, labaw pa niini. Nga mao ang pagkadungog ko nga ako mga anak naglakaw subay sa kamatuoran. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga binating kaigsuunan, kumusta, kumusta? Maayong gabi. Kumusta ka natong tanan? Welcome sa to live. Iguban na sir ni ato ang live, no? Nautunta nga ang walang espiritu maghatag ka na to lamdag aron nga kini atong live karon gabi ano but ken mabulokon o mabungahon. Back to you, Brad Ken. Buenas, salamat kay Brother Steve sa oras ug panahon, no? Salamat sa to mga kaigsunan nga nagsunod, no, sa to ang programa karong gabi, sa to ang social media, sa atong gamiton kining social media aron makapalapnag ta sa pagtulunan sa atong simbahan, no? Katong mga igsoon sa nato nga dunay mga pangutana sa to ang pagtulunan, welcome sab diri sa to ang pagpanag-uban. Pwede silang makahatag silang komentaryo, reaksyon diri sa to ang tulumanon gini atong pagkiskot-iskot karon sa atong pagtulunan sa atong simbahan. Bueno, karong oras sa Brother pizza 30 na gyud ta, no? 30 na gyud ta sa bulan sa kinaniyang Disyembre. Oo. So hapit na natong sulugon ang kapiestahan sa Theotokos kon Mary Mother of God. So kaya to siguro tong iskutan karong gabi una. Pero before okay, na ato niyang hangyoon si Brother Steve sa pagampo, Brother Steve. Okay, ato mo tayo itong gagalingon diya sa tubangan sa Ginoo o atong litukon ang mga pulong nga pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Gamito na to ang diman sa atong kalosan. Singalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Our Father who dwelt in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ay gabi pag-usap, Brad Ken. Mayang gabi, Brad Steve. Atong itimbayaw na atong mga viewers karon. Si Brad Eldred Lopez sa may Santo Niño Cathedral. Mayang gabi Si Melchor Gonzales. Merry Christmas and Happy New Year, bro. Watching from Parang, Maguindanao del Norte. God bless. Mga taga Parang, Maguindanao del Norte. Mayang gabi. Mayang gabi. So dito maglangan, Brother Steve, atong iskutan kining usa sa kontrobersyal nga topiko. Ilabi na nga ang simbahang Katoliko nagtuboy kang Birhen Maria pinagi sa unom ka mga deklarasyon. Usan niya ini kasi Birhen Maria inahan sa Dios, si Birhen Maria Immaculada Concepcion, si Birhen Maria ulay kanunay, si Birhen Maria Reyna sa langit. Mary is the co-redemptrix and mediatrix of all graces, and Mary Assumption in heaven. So kini maong mga topiko, mao'y controversial pero usa lang atong iskutan karong gabi una ang deklarasyon sa simbahan nga si Santa Maria inahan sa Dios. So kini mo atong pagatunan karon labi na sa mga Katoliko kung doon na may mga ballpen, doon na may mga sulatanan, pwede sad gayo nga ipadangat ang inyo mga ato mga isulti diri nga mga kapitulo ug bersikulo o mga basehan para magamit ato sa puhon nga dunay mangutana sa tuong balaan nga pagtulunan. So, Brother Steve, ako ihatag na nimo ang pagpasabot kung sa unsang paagi nga si Santa Maria na himong inahan sa Dios. Okay, salamat Brad Ken. Tawag nining takna ato dahil sa nga tibaya sa si
Mario, Presidente Brad Kent na diya sa Napulan. O nga si Denmark Apot, no? Good evening, bro. Si Roseler Oraes. O sa uban pa nga mga viewers karong miuna, si Clyde Prostrero Gitano lantaw sab na to ni atong live. So salamat Brad Kent sa imong paghatag og higayon, no? Kay karong gayon na may atong tagaan gyud og pagtagaan unsang sa unsang unsa nga si Virgen Maria gideklarar man sa simbahan nga the Mother of God, no? The Mother of God. Ako basahon Brad Kent ang libro nga gitawag og Creed and Apologetics, Creed and Apologetics ang sulat, no? Gisulat ni gisulat sa ni Reverend George Bruman sa iyahang pahina 160, no? Sa iyang deklarasyon matud pa dire Brad Kent ug sa tumasuki nga ating paminaw mayon dire nga the divine maternity of Mary was proclaimed a dogma of our faith at the Third Ecumenical Council at Ephesus 431 AD. Nga kini pagka inahan sa Mahal Birhen Maria giproklamar ingon nga dugma o pagtuo sa atong pagtuo, no? Nga netong ikatulong nga konseho Ecumenical Council dito sa Ephesus nitong tuig 431 ano Domini niya. Kini during the reign of Emperor Theodosius II. Matud pa kini panahon kini sa paghari ni Emperador Theodosius II. Nya matud pa sa mga libro, there arose the heresy known as Nestorianism. Doon ay usa ka magsusupak nga ni tuibo ang usa ka magsusupak nga nailado kay nga mao si kanang tawag Nestorianism. Gikan sa po nga Nestorius, which admitted two distinct persons in Jesus Christ, and as a logical corollary taught that Mary was the mother of the human person only in Christ. Siguro nga, matod pa sa una-una nga kining mga Nestorianism, nagtudlo nga si Virgen Maria na imo lamang inahan ni Jesucristo, diha lamang siyang pagkatao, and denied her divine maternity. So mo kini nga dunay nahitabo nga konsilyo tungod aning panguna-una ni Nestorius nga nagyon siya nga kining maong gitawag og inahan sa Dios nga mao si Virgen Maria. Giklaro niya nga dili gyud ni siya inahan sa pagka-Dios ni Kristo. Kundi di lamang sa pagkatao. Mao na mga isorban Kent nga nitong si Saint Cyril nitong sa Alexandria sa 444 protested against the new ideas in his Easter homily. Sa ito pa, di ko siya maprotesta siya. Pinagi sa iyang paghumilia nga appear that the Catholic doctrine of the Theotokos kaning ang atong doktrina may tungod sa kaning pagkainahan sa atong Diyos di Virgen Maria. Kung Tagalog pa, sa Tagalog pa ito nagdadalang tao, di ba? Nagdadalang tao. Kunya kining Theotokos, the Mother of God, o kanang mother diha, it refers to Mother Mary. Kunya kanang God dinha, it refers to the second person of God, which is Jesus Christ. So meaning, ang simbahan wa magtudlo nga nahimo siyang Mother of God the Father. Kung dili
nahimo siyang Mother of God the Son, the second person of the Blessed Trinity, Brad Ken. Unya, at the request of both St. Cyril and Nestorius, the Emperor Theodosius II convoked a council to meet the Ephesus on June 7, 431, and the Holy See sent two legates to preside at its meeting. In vain did St. Cyril try to win over Nestorius. Never said, shall I believe that God was first 2 months, then 3 months, then 4 months old. So muna ang nahimo nga diskusyon dito, Brad Ken, unya ato ning linahon kung ang iyang pagka naman gumingon, Brad Ken, nga kining pagka-Diyos dili pwede ipanganak. Unya ang logic nila, Brad Ken, kanang paresa kuno sa usa ka Jolin ba? Nga ang Jolin, Brad Ken, kung kanon sa manok, inig pangiti sa manok, Jolin na nanangdaan. So dili yun may tabo nga si Mother Mary, mahimo siya nga Mother of God, to kay ang God dili pwede ipanganak. Pero ato kung nabasahon ang balaan kasulatan kung kini bang pagka-Diyos o kini pagka-Diyos sa Diyos nga anak nga mao si Ginoong Kristo sumala sa balaan kasulatan wa ba ni mag-uban kini tawag na to hypostatic union. Niya ang atong basahon ang Biblia. Una, diya sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 19, Brad Kent, sa Biblia Protestante nga naguluhan ang pulong sa Dios, ang Bagong Testamento. Matod pa sa Colosas 1, versikulo 19, Brad Kent, kay buot sa Dios nga Amahan, gang kinatibukan sa iyang pagka-Dios, makita tanan diha kang Kristo. So, pagkabubuton sa Dios nga man, nga kinatibukan sa iyang pagka-Dios, makita tanan diha kang Kristo. Sa kapitulo 2, Kolosas yapon Ken, versikulo 9, mao kini ang atong mabasa. Klaro og tataw kayo. Niyon dere. Ang tinuod si Kristo na himong tao. Apan bisan pa ni ini, nahimo siyang tao. Apan bisan pa ni ini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So klaro kayo nga sa iyang pagkatao, Brad Ken, naa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So ang pangutana karon sa iyang pagkatao, di sa man siya nagpagkatao. So atong gi-explain ka ganina nga kining mother, it refers to Mother Mary. So dito siya na tao ni Birhen Maria. O kung atong gamiton, Brad Ken, ang Biblia nga The Living Bible Paraphrase, atong basahon ang ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, dayon kama dito ta sa 14. Sa Living Bible Paraphrase nagingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Sa ito pa, sa wapay, tunga bisan usa, diyan ang Kristo, kauban sa Dios. Oga, si Kristo mismo, Dios. Pagkabot sa 14 atong mabasa nga, and Christ became a human being. So rin Peter Bergen, ato na klaro nga so wala pa day buhata ang bisan usang butang si Kristo na ana o kauban sa Dios o nahimo siyang tawo. Ang pangutana, Bergen,
Diyos aman siya nahimong tao. Sumala sa Mateo 1:23, dito siya na tao sa mahal nga Birhen Maria. So ini punto Brad atong maklaro o matataw nga ang atong gi-focus mao ang pagka-Dios inan sa pagka-Dios ni Birhen Maria diha sa second person of the Blessed Trinity. So, diyan na sa kukutob, Brad Ken, back to you. Bueno, salamat kayo sa pagpaklaro, Brad Steve. Ilabi na sa Biblikanhon nga pundasyon sa itong pagtuong si Santa Maria, inahan sa Dios. So, maklaro na to nga ang konsilyo dahil sa Efeso maoy nakapalig-on ining maong baruganan, kubikan kay dunay magtutudlo nga si Nestorios, no, nga nagtudlo og sumpaki sa pagtulunan sa tong simbahan. O nga ang argumento siguro sa mga igsoon maingon nga imbento ra din na simbahan kay gigama mana sa konsilyo dito napita sa Efeso. Pero di ta malibot nga ang paghimo sa konsilyo dito sa Efeso mao kanang katumanan sa gisultis ng Ginoo nga naay authority sa pag-define o pag-definir ang simbahan nga iyang gitukod. Akong basahon ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 nganong gihimo kana sa simbahan gumikan kay mingon dinhi og busa sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit og ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Unya kanang konsilyo sa Nicea sa mga tuig 325 AD mga igsoon perting daghan ng obispo ang misalmot ana base sa librong Catechism of Catholic Church by Robert Fox usa ka paring Katoliko mingon siya with the consent of Pope Sylvester the emperor called all the bishops of the church together in 325 at Nicaea. 300 bishops held a general council. Kasama ning general council, economical council is a meeting of all bishops of the world under the authority of the Pope to define the teachings of the church or to adopt better measures for its government and further the cause of Christian teachings. So din ito magklaro nga gihimo kini sa simbahan pinasikan sa diay sa mando og sugo sa atong Ginoo. So kining maong pagduso sa simbahan gisuportahan sa minilyon ka mga katawhan nga mga nagdeboto sa mahal nga Birhen isip inahan sa Dios. Kay kung atong basahon ang sulat ni Bishop o ni Cardinal Ricardo Cardinal Vidal, ang Arsobispo sa Cebu ni adtong Pebrero 14, 1990, maingon diri ang maong sinuwat natong mabasa. Gatusan ka mga obispo o kaobispuhan sa simbahan ang miduso silang makabungog nga suporta og pabor ang minilyon sa kadaghanan sa pagdeklara nga si Santa Maria inahan sa Dios. So ang gihimo sa simbahan igo lamang niyang gideklara ang unsa man ang opisyal nga pagpatudlo sa simbahan dili imbento kundi igo lang niyang gideklara nga kini may opisyal nga pagpanudlo aron dili malibog ang mga makadungog sa pagpanudlo sa erehis nga si Nestorios o erehis nga si ubay-ubay nga mga erehis natong panahon. So gihimo lamang sa simbahan ang iyang dako kayong katungdanan isip gipiyalan sa Dios. Mao nga gibasa ni Brother Steve kay ganiha ang Juan kapitulo 1 bersikulo 1 nga nagkanayon before anything existed there was Christ with God. He has always been alive himself and himself God. So nada ang Dios nandaan sa Jesus
Apan sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 mingon, inig-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, pinaagi sa tawhanong inahan. Kinsa ba ning tawhanong inahan? Mao si Birhen Maria. But safe ako ibalik ka nimo. Okay. Salamat po kayo. Atong nabawaan nga ang giingon ni mo kaganil Berkent nga dunay authority sa pag-define may tungod sa doktrina sa simbahan. Ato man ang mapamatudan pinagi sa balaan nga kasulatan. Kay naa malagi na Berkent sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 10 ang Biblia nagkanayon aron pinaagi sa iglesia masayran karon sa mga pangulo o kagamahanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nagkanang-laing paagi. Gihimo kini sa Dios subay siyang walay katapusang tuyo nga gituman niya pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. So, ang simbahan higo lang nga gapatinaw og nagpaklaro unsa ang pagtulunan ni ini kung mag-iskot nita og inahan sa pagka-Dios. May ganit tag-ina sa pagka-Dios mutana ta aduna ba tay mabasa sa Biblia Berken aron nga mapamatudan nato nga si Birhen Maria inahan sa atong Dios, inahan sa atong Ginoo sa Kristo. Bayno atong sulayan pagpakli ang balaang kasulatan diha sa gitawag nato og ining study Bible, no? Study Bible. Kining the devotional study Bible sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1 og 2 ato basahan ken kaning usa kining gitaw na to Contemporary English Version Holy Bible. Okay. Atong mabasa diri ken dagi on diri 3 days later Mary the mother of Jesus. So si San Juan ni justify nga si Mary mother of Jesus. Jesus. Jesus mother si Mary. Once at a wedding feast in the village of Cana in Galilee, Jesus and his disciples had also been invited and were there. So, si Jesus ug ang mga apostoles naa dito giinbitar usab, girapit usab sa mga wedding in Cana. Sa bersikulo 2, when the wine was all gone, hurot na ang bino, Mary said to Jesus, "They don't have any more wine." Wala na sila bino. Look at the humble response of Jesus Christ. Jesus replied, "Mother, my time has not yet come. You must not tell me what to do." So, si Jesus gatawag sa ni Mama Mary o mother. So, therefore, we can conclude that Mother Mary is the mother of Jesus. Kaya tukos man siya may gadala ng bataa, siya may nagpagkatao kang Kristo. Munang mapabsanon mi replied si Jesus, "Mother, my time has not yet come." So ini nga teksto, Brad Ken, tataw klaro kayo nga si Birhen Maria giilagyo ni Jesus nga iyang mama. Iyang mama. Kami nga sila manggod nga dili na mama si Juan kani Maria, dili na mama ni Jesus, dili na mother ni Jesus.
Atong tinahon nga si Jesus miagi sa siyam kabuan sa tagwangkan ni Mother Mary, nagpabili sa siyam kabulan hangtod nga nigawas. Kung dili pa siya o ginuod pa ng ilang akusar Ken nga wala dili panganak ang Dios pangutana si Jesus Christ wa bagi anak ang tubag gianak siya mo nang niingon si San Pablo sa Colosas 2:9 ang tinuod si Kristo na himong tao apan bisan pa niini ana gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. No? So tataw klaro Ken nga atong simbahan wala magtudlo og half cook half truth kundi the whole truth. Ngano man tungod kay ang pagtulunan nga si Kristo Jesus anak sa Dios, anak ni Mama Mary, siya usa ka Dios, mao nang gitawag siya si Mama Mary gitawag og ina sa Dios tungod kay si Ginoo si Kristo usa man ka Dios nga nagpakatao. Lato man kana maka sa Biblia nga si Ginoong Jesucristo giandaman sa Dios og lawas og unod. Unya ang lawas og dugo ni Kristo dito kana niya gikuha sa mga Birhen Maria. Pwede ba na gikan sa langit mulokso na si Jesus? Pero kita maka supak sa plano sa Dios nga ang Dios miagi kang Birhen Maria. So therefore, kay gisabak man si Jesus ni Birhen Maria, gianak man siya, nahimo siya inahan. Kaya kung wapa siya gianak ni Birhen Maria, o niya magtudutan nga siya nahimong inahan sa Diyos, pinag sa persona ni Kristo, makaingon nga tama sila. Pero tataw, klaro kayo, nabisan ng Anghel Gabriel, may hatag o dako kayong balita, good news to the Blessed Virgin Mary nga siya mahimong usa ka inahan at masahon. The angel Gabriel was sent by God to the city of Nazareth to a humble maiden pastilang pagkamapobsanon whose name was Mary of the tribe of David, daughter according to tradition of Joachim and Anne. Mary, to whom the angel came, was betrothed to a carpenter by name of Joseph, man of the same lineage. Ato pa, si Birhen Maria, anak, sumala sa tradisyon, anak ni San Jose, anak ni Joaquin o ni Santa Ana, o niya si Birhen Maria, nahimo siyang sinayuran so sa ka panday nga ginganlan og Jose nga kaliwat usab di ay ni David. So ini punto mga isuon atong naklaro og matataw nga si Birhen Maria inahan gyud sa atong Ginoong Jesucristo kay dito man siya nagpakatao sa sabakan. Diba nga Birhen Maria nga dunay dakong pagtugot sa God the Father o dunay dakong gahom nga nagpabilin kaniya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpabilin kaniya. So, Ken, back to you. Bueno, salamat kayo, Brother Steve, sa pagpasayon, sa pagpaklaro sa maong pagtulunan aron ang tinaltag ni nimong kamotoran ato yung masayran na binagyod sa itong mga mananaway. So, base sa Biblia sad, gibasa kaniya ni Brother Steve niya tuguti ko nga kung ipadayon sad ang mga basihan diya sa balaang kasulatan kung may numdumdam mao ang usa sa mga lig-on nga basihan sa simbahan mao kining pagbisita ni Santa Maria ngadto sa iyang ig-agaw nga si Santa Elizabeth o Santa Isabel. Niya at ito nang mabasa diya sa sulat ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo
45. Unahon na to ang 45 nga nagkanayon. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Brad Steve, ang gibasa nimo kaganiha, ang anghel dunay mensahe. O bulahan katong mutuo nga kanang mensahiya sa Dios matuman. Bulahan ang mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Now, kung natong iatras sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 43 nagkanayon, pagkadako sa kong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Ang Biblia nga atong gihuptan nagpamatuod nga ang napuno sa Espiritu Santo nga si Santa Elizabeth misugilon sa dayhag nga miingon, dako kay ang kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kining pulong nga akong Ginoo nga gihisgutan diha ni Santa Elizabeth nga miingon siya, pagkadako sa kong kalipay nga miduaw ang inahan sa akong Ginoo. Ang pulong akong Ginoo ato ning mamahimong ikumpara sa dihang miingon sad ang usa ka tinun-an sa tong Ginoo nga si San Juan, akong Ginoo ug Dios ko. Nga kini di ay Ginoo bugti ug sama sa pagsabot nga Dios. Sa Juan kapitulo 20 bersikulo 28 si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Maklaro na to nga kining pulong Ginoo bugti sad ni katumbas ni Tagalog nga sa ato pa Dios. Sa samang paagi si Santa Isabel sama lamang nga miingon, pagkadako sa kong kalipay nga miduaw ang inahan sa akong Dios. O niya, naanas Biblia, pabitaw na nga muna gisukaran sa Catechism of the Catholic Church, number 495, nga nagkanayon. Catechism of the Catholic Church, number 495, muna ang opisyal nga doktrina sa simbahang Katoliko. Called in the Gospels, the Mother of Jesus, Mary, is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Holy Spirit and even before the birth of her son as mother of my Lord. In fact, the one whom she conceived as man by the Holy Spirit, who truly became her son according to the flesh, was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Holy Trinity. Hence, the Church confesses that Mary is truly Mother of God or Theotokos. Mga igsoon, mao kana ang opisyal nga doktrina sa simbahan. Kumingon sila nga sa ato pa diay si Santa Maria, si Maria, dili man sila magsanta Brother Steve. Matod ba diay si Maria na? Si Maria di ay inahanday kana sa Santissima Trinidad. Kung kana ilang argumento, wa sila makabasa sa opisyal nga doktrina sa atong simbahan. Kay ang giingon dito Brother Steve, mauman ang second person, ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Now, kining pag-ingon nga capitaliter man sa English good Brother Steve, kung natong tan-awon kining sa English kining si Elizabeth mingon, how is it that the mother of my Lord comes to me? No? Kung giingon ni Santa Elizabeth, ang pulong Lord capitalized ang nakasulat diha. O kana bot pasabot ana sa Griego gitawag na kurios. Nga sa ato pa referado sa Dios. So, kung mingon taas sa Biblia, naibasyan ang balaang kasulatan o sa balaang kasulatan ang deklarasyon sa atong simbahan. Nganong ato siyang gideklara sa simbahan nga sa Santa Maria, inahan sa Dios, gumikan kay isip pagpasidungog sa mahal nga inahan nga mitubag siya
sa sugo sa Ginoo. Kay mingon man ang atong Ginoo nga kato ganing akong sulugoon angay to siyang pasidunggan. Yana sa Juan kapitulo 12 bersikulo 26. Kung basahon pagsulay Brother Steve nga nagkanayo. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mo sunod kanako. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mo sunod kanako. Aron hain ako ato sa mga akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga nag-alagad kanako. Pero Steve, ang sulugoon dahil sa Ginoo, sumalas ng Ginoo, mamahimo siyang kapasidunggan. Mamahimo siyang kapasidunggan ang sulugoon sa Ginoo. O ang unang nagpasidungog sa sulugoon sa Ginoo, ang Dios Amahan mismo. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Si Santa Maria, miangkon ba siya nga alagad sa Dios? Miangkon. Kung natong basahon ang suwat sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 48. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugon, si Santa Maria miingon siya receive nga ubos nga sulugon. Ubos nga sulugon. Humble good. Humble good. O niya ang ubos. Oo. Una nga ang ubos nga sulugoon receive kinahanglang pasidunggan. O nang gipasidunggan sa simbahan si Santa Maria. Kay palanglitan kung kinsa ba'y inahan sa tong presidente karon sa nasod Pilipinas. Mao si Imelda Marcos. Pero ang presidente nato iyang anak nga si Ferdinand Marcos. Pag moingon nga si Santa Maria inahan sa Dios, sama rata pag-ingon nga si Imelda inahan sa presidente. Di ba, Brother Steve? Si Imelda Marcos inahan man sa presidente. Apan wa nagpasabot nga si Imelda maoy nag-anak sa pagka-presidente. Kundi ang iyang anak nahimong presidente. Sa yanong pagsabot, ang inahan ni Ferdinand Marcos Jr. nga si Imelda, inahan ni Ferdinand, o niya atong tungura, dili man pwede nga moingon na tanga si Ferdinand nga daghan bang Ferdinand. So moingon tanga si Ferdinand nga presidente. Or matumbok na to kung kinsa ng Ferdinand na atong gisgutan. Kung naa si Imelda, moingon tanga si Imelda ang inahan sa presidente. Bot pasabot, gipasidunggan sa nato ang presidente ug ang iyang inahan. O niya, naaba na sa Biblia. Naaba na sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 1, ang magpasidungog sa anak kinahanglan pasidunggan usab ang anak. Dili day pwede nga ang anak lay pasidunggan. But Steve, lakip usab ang inahan ng anak. Mao bitaw si Martin Luther, Brother Steve, mingon siya sa iyang suwat. Si Martin Luther, siyang claim. Gikan ni Martin Luther hantod ni John Calvin, muna ilang giingon. Interesado ako nga atong mahibaluan. Nga duha di ay kalid-on, Brother Steve, nga leader sa protestante nagtudlo sa pagkabala ang inahan ni Santa Maria o nagkundi na sila sa mulumpag nining maong kamatuoran. Brother Steve, doon na di. Oo. Brad Kent, kining basin og mangutana sila Brad Kent og kinsa kining duha kalig-on nga protestante aron pud sila makay pwede ba imong i-saysay aron nga kini nga tumaigsoon nga interesado kayo makabati kung kinsa kining maong mga protestanteng leaders matinawan og maway question silang una-una kung mag-isgod na kita og leader sa mga protestant. Mao kana si Martin Luther ug si John Calvin, Brother nga sa ilang mga sinuwat misulti na sila receive nga ang pagkabala ang inahan ni Santa Maria o may kondinar na sila sa mulumpag na ng maong kamaturan. Natay mga basihan
labutan ang naa sila mga komentaryo, sila mga sinuwat, nga sila nagsulti diay nga si Santa Maria inahan, balaan nga inahan, no? Nga naman kang iyang gianak balaan man sad nga tong Ginoong Hesukristo. So kining gihimo sa simbahan igo lang gyud dato nga gipaklaro ilabi na gyud sa konsilyo nga isgutan ni Brother Steve kay ganiha. Mabitaw nga sa konsilyo Brother Steve milutaw kining maong pag-ampo nato sa credos pagtuo. O man ni ang credos pagtuo. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternal, begotten of the Father. God from God, light from God, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. By the power of the Holy Spirit, He was born of the Virgin Mary and became man. So, ating yung kanunay si Santa Maria. Brother Steve? Okay, salamat kay Brad Ken. Salamat kay sa imong pagpatinaw nga bisan di ay ang gitawag na tuglig-on nga mga haligi sa protestante ila man yung gipadayag nga si Birhen Maria usagyod ka bulahan man nga ang gyud nga mutuo nga dining gabion na kadtong nagtuo nga si Jesus Christ ang si Mama Mary dili inahan sa Dios tungod kay ang Dios di pwedeng ipanganak. Pero atong gipaklaro karon nga ang Dios nga gipanganak dili ang God the Father, dili ang God the Holy Spirit, but the God the Son, the second person of the Blessed Trinity. So, but Ken, niya ko basahon sa Biblia nga pa-protestante at nabawaan nga si Ginoong Hesus sa diyang nagbitay siya sa krus. Kung atong balikan pagbasa kadtong ang Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 19, Kapitulo 19 niya versikulo 25. Tanaw na to. Okay. So, matod pa diri, Brad, nagyon diri nga, so that what they did, standing near the cross where Jesus' mother, itong gilansang sa krus, standing near the cross, ato pa katong nagatindog diya sa krus ni Jesus, Jesus' mother, na dito ang iyang mama. Jesus' mother yan. Then Mary, his aunt, doon na po ilaing Mary dito iyang auntie. Bakit? The wife of Cleopas. And Mary Magdalene. Patulo ka Mary na itong na dito sa tila sa cross. Bakit? O niya, sa 26, nag-inon siya, when Jesus saw his mother, so nakita ni Jesus yung mama, yung mother, standing there beside me, his close friend, he said to her, he is your son. And to me, he said, she is your mother. And from then on, I took her into my house. But pasabot, Brad Ken, dito sa tilan sa cross, tugya ni San Juan, ani Jesus iyang mama, dito sa iyang hinigugma kayo nga disciple nga si San Juan. Unya, giangkon po ni San Juan dire na sa versikulo 27 nga, unto me, he said, she is your mother. Kanako, maingon siya mahimong imong inahan. And from then on, I took her into my house. Giangkon yun ni San Juan. Unya, Brad Ken, moment to ang paagi sa pagpahiluna ni Mama Mary, ni Jesus kay Mama Mary, ngadto sa kamot sa iyang tinunan nga batanon nga si San Juan. Ato daw kunong basahon kining
niya usab sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 10. Matud Padre, this is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that the people believe it. For our hope is in the living God who died for all. So, isa man ang living God who died for all. Mao kini si Ginoo sa Kristo nga namatay para sa tanan. Mao na nga si Jesus suwa pa gyud siya mo kaya suwa pa siya namatay, iyang gipahiluna ang iyang mama ngadto sa iyang tinun-an nga si San Juan. O si San Juan iyang gidawat ang maong katungdanan ug iyang gidala gipapuyo niya siyang balay. So ini panahon na Braken ato maklaro nga dunay collaboration ang tinun-an si Jesus ug si Mama Mary. Ngano man, tungkol kay klaro og tataw kayo nga si San Juan naghisgot yun nga she is my mother. Klaro kayo. O di ta malimot Braken nga diya sa gitawag na to og kining Juan 3:16 ug diya sa Juan 20 versikulo 28-29, Christ is God the Son, sent by God the Father into the world to save mankind. Sa to kining pagpadala sa God the Father sa iyang anak na si Jesus Christ to the world in order to save a human being or mankind, wa taon siya mulayat, milokso gikan sa langit nga tao man kaya pagkatao man. Kung dili Braken miagi gyud siya sa subakan sa Mahal nga Birhen Maria. Kung ato kanang basahon lagi katong gikoti padugay nimo nga Galacia 4:4 nga niabot sa hingpit ug sakto ng panahon ang anak sa Dios magpakatao, mataw sa usa ka babae o kanang mga babae sumala sa atong nahibaw-an way lain kundi si Birhen Maria. Ang atong basahon ng Hebreo Kapitulo 2 versikulo 14 tataw klaro nga ing maingon nga ang anak magkambit sa dugo ug unod sa sila mga ginikanan mao man usab si Ginoong Kristo nakaambit sa unod ug dugo gikan usab sa inahan atong inahan nga mao si Birhen Maria. So back to you Braken. Bueno, salamat kay Brother Steve no sa maong pagpaklaro gyud nga pertindaghana gyud ang basihan sa atong simbahan sa maong deklarasyon no. Biblically onya logically onya sa history sad ato sad nga napamatud-an, so wala na katarungan nga mayon pa sila nga kining atong pagtulun-an wa mahisibo sa kinini ang pagpanudlo sa balang kasulatan ug sa mga apostoles. Kay bisan ang mga apostoles, Brother Steve, kung atong basahon ang buhat sa mga apostoles, wa gyud nila kalimti biya si Maria sa tanan ng mga tigom. Kung atong tanawon diya sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 14, nagtigom kanunay da dito ang 12 ka mga apostoles, nagtigom kanunay aron pagampo, nagtigom sila kanunay uban kanila ang mga babae og si Maria nga inahan ni Jesus. Kinsa man hin Jesus nga naa Andre Steve sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14. Kadtong pulong katong Jesus nga nahimong tao. Si Kristo nahimong tao nga Dios. So klaro kay Braken nga ang Dios nagpakatao. The question is, this aman siya nagpakatao aron mahimo siyang tao.
Di ba? Correct. Mo na nga si Virgin Maria para natong mga Katoliko palangga na to. Nga naman kay gipangga gani siya siyang anak nga si Jesus. Pinaagi sa pagpahiluna kaniya, pagtugyan kaniya ngadto sa usa sa iyang mga apostoles nga miunong usab kaniya bisan pa dito sa tiilan sa cross nga walain si San Juan Revelador. Balik kinubrat yan. Muna nga perting saktuha ang pagampo ilabi na gyud sa mga santos nga rosaryo nga mo yun kita nga maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios ana kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming makasasala. No? Kinaada sa Biblia, Brother Steve, nga itong gibat-bat kaya. Pero sa pagsabot o pagbasa sa Biblia, wa na to gitudlo ng litra por litra lang nga mabasa. Kinahanglan dunay litra nga mabasa o dunay pagsabot. No? Bot pasabot na implikasyon nga pagtuon ba? Implicit, dili man siya mabasa gyud ang ilang gusto nga ipalutaw, Brother Steve, pero matin-aw na to kung atong sabton ang kahulugan. Sama na lang sa pagingon nga nung miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Pagka ng pulong Ginoo, klaro mo kay na nga sa Espanyol, Senior, asam na Senior, Dios ang naadi Brother Steve, nga sa ato pa nga nung miduaw man ako ang inahan sa akong Dios. So, kining maong deklarasyon, dili na imbento sa simbahan, gipalig-on lang sa simbahan atong pagtuo, aron dili tamada niya na mga nagsangyaw nga sukwahi sa pagtulunan. No? Dugay na ning giresolba, dugay na ning gituki sa mga obispo, gatusan kay mga obispo dito sa konsilyo sa Efeso. Kung dito sa Efeso, Brother Steve, di ka mutuo nga si Santa Maria inahan sa Dios. Kung dito naa ka sa Efeso, ang mga tao dito magwilga. Sumala sa kasaysayan, maninggit sila dito. Maria, inahan sa Dios. Ilabi na gyud kung di mutuo ang mga tao. Sa konsilyo sa Efeso, pagawas sa deklarasyon, perting lipayas mga tao, naninggit sila, Maria, inahan sa Dios. Iampo mo kami. Matiyaw mo na. So grabe kalig-on ang dokumento nga atong gipadayag karon sa kanginan, Brad Ken, tungod kay kini atong dokumento nga gihawiran, dili man ni siya dokumento nga bunga lang sa tuang pagpangagpas. Sumanda sa Sirach 3:24, dili man ni opinion na nato, kundi usa ka solido nga mga dokumento nga gipasa sa atong panahon aron pagpalig-on sa atong pagtuo. Aron kini atong pagtuo dili matarog kay dunay mga dokumento nga gitipigan sa simbahan. Aron ang pagtulunan sa simbahan nga nag-ingon nga Mary, the Mother of God, ipatin-aw nga siya Mother of God, the Son, the person of Jesus Christ. Brad Ken. So, balik na Brad Ken. Atong basahon, Brad Steve, ang mga nag-view na to karon, si Roselia Orais, wa pa makompleto ang Biblia atong panahon na bro sa pagplastar, no? Correct, kay 300 kuan pa man to? 325, Brad Steve, no? Katong konsilyo sa Nicaea, so kamulo pa ang simbahan, no? Sa pagkuy-koy sa mga basihanan, no? Pero namatay tradisyon mo na nga mo'y lig-on nga kinini ang gibarugan sa atong simbahan mo nga nagkahimo ta na nang maong deklarasyon o proklamasyon sa atong simbahan nga nagamit nato og napahimuslan hangtod karong panahon na. So mo na ang ato ang topiko nga naiskutan, Brother Steve, ato unang tong oras alas 10:09 naman, Brother Steve. So pasalamatan lang ato, Brother Steve, ang tanan nga mga kinini ang nagpatalinghog nining atong tulumanon karong gabi, Brother Steve. Ilabi ito mga nagtanaw nga mga Katoliko o mga dili Katoliko. Basig ma misinterpret nila to ang
ang atuang ko atong post Brad Steve ang titulo na to, walay pruebas Biblia nga si Maria inahan sa Dios. Mao ni ang sagad nga pangutana. Mo ni nga yes. mo ni atong gititulo, pero aton ning gisumpayan Brad Steve ang atong titulo karong gibiuna, tubagunta. Walay pruebas Biblia nga si Maria inahan sa Dios. So okay. Mo ni atong ginatubag karong gabi ang maong mga kinini ang mga kalibog sa itong mga igsoon nga mga Katoliko ug dili Katoliko. Atong itimbayaw na mga viewers, si John Real Idma, maayong adlaw. Si Marmar, maayong adlaw. Si Sir Dams Taburada, maayong adlaw, maayong gabi. Si Dante Bustamante, sharing lang ni ako ning uyuan, sharing na ni amo ayo, no? Si Brad Dante Bustamante sharing ni pagtulunan, si Brad J. Lastra, si Triple 7, maayong gabi. Ivami Saman Piket, maayong gabi. Si Junali Daguhoy, si Ans Larito, Edison De Miguelio, Nonel Abapo, o Grande Flores, ubay-ubay, si Brad Bograkama, ang kaning Pentecostal pastor nga karon Catholic na. Si John Hersamio, si Mario Cabristante, matong kauban sa Napulan, maayong gabi. Doon ay komentaryo atong igsoon si Brad Pablo Nano, sigon pa niya. Nganong gitawag man lagi ninyo nga hari si Maria, naday hari nga inahan nga hari. Pero Steve, mo man sila, usa ni siya ka kinini ang Seventh-day Adventist ang nagkomento, matod pa niya nganong gitawag nga hari, no? Si Maria sa mga Katoliko, ilabi na gyud kay nakadungog siguro siya ni siya Steve nga gitawag man og hari, doon na po Ginoong Maria. Di ba? Abay Ginoong Maria. Abay Ginoong Maria, no? So, go ahead, Steve. Atol po ning salamat kayo sa nagka-komentaryo, no? Kay kini mag-atong libre man sila mga komentaryo. So hopefully nga libre na po sila nga maminaw. Mudawat sa tubag. Mudawat sa tuwang tubag. Okay. So duha man ni kapunto, ano gitawag ba siya og hari? Kaya sa una, maghimaya ka hari, inan ka sa kaloid, mawala sa una, panahon na. Bino, atong tanaon na to, Brad Ken, nga kining gitawag na to siya Aba Ginong Maria. Kini siya Aba Ginong Maria is a recognition of Mary's highness or dominance. Highness and dominance nga ato makita diya sa Lucas 1:48. No? Lucas 1:48. And has nothing to do with gender or sex. So walay tuan ba piyo ba? Then Aba Ginong Maria without implying that Ginoo is a masculine modifier of a feminine proper noun Maria. Ako sabon nga kining Aba Ginong Maria without implying that Ginoo is a masculine modifier of a feminine proper noun Maria is a figure of speech showing respect and reverence. So pagtawag na siya, mutong nasa Lucas 1:48. And then, so is with the word hade or hare, muna siya ang kuan. Kanang kinatasan yun yung pagtawag, hade or hare. Kaya mo na sa mga Spanish sa una, bisan pagbay, tawagon maghari. Bantay bitaw ka na mag-away ng mga bata. Kanya ito, babae, may nga kung magkari-hari ka ha, huwag magkakaruga, magraray na ka. No, di ba? O saan na siya figure of speech? Then, the word being used is a conventional sign by which Tagalog and Cebuano speaking Filipinos agree that the word
hade or hari, modified by the word aba or maghimaya, is feminine in gender. I mean, when addressed to the Blessed Virgin Mary. This figure of speech is called irony, pointing to the opposite literal meaning of hade or hari, which means Reyna. Basically, muna tutubag Brad sa iyang utana ngano nga gitawag man nato og hari siya nga babae man siya. Usa ra siya kagitawag na tog figure of speech, gitawag na tog irony, pointing to the opposite literal meaning of hade o hari, which means Reyna. Balikan mo, Brad. So muna hulad pamulong Brad. Aron masabtan gyud nila, aron masabtan gyud nila, pwede man sila mobalik sa English para di gyud siya malibog. Oh, kay kanang aba Ginoong Maria sa English na Brad. Kuan man. Ave Maria man na. Ave Maria. No? Ave Maria sa kuan sa Latin, Ave Maria gracia plena Dominus tecum. Mo ang kuan Brad. Ang ilalang gyud kay napaman nila sa kalibog god. Iyang pangutana ra ba dunay pang kuan ba? Dunay pakatawa-tawa. So usab ba ni sila? Iyon ani ba ni sila mangutana? Iyon ani ba ni sila ka kuan? Iyon ani ba si Santa Maria yaga-yagaan nila Brad? Iyon ani ba ni sila mag kuan? Mangutana? Oo. Nga mga magwawalis sa itong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist. Ano sa Brad Ken kanabagang mangutana nga dili gusto makahibaw sa tinuod. Ang ila is mangutana sila aron lang pagwala sa tinuod nga kahulugan. Mo nang naa sila mga expression na kata-katawa, yaga-yaga pero kita kay pangutana man tag gitagaan nato sila og tarong nga tubag kay mao man gyud pod kini ang gitudlo gyud sa atong simbahan. Mo na nga atol po sila ngayon nga kung mangutana dili nang pangutana nga doon na po yaga-yaga ba. Kanang pangutana kay gustong masayod kay aron po sila may bawo nga ay nana din na mo build up ang respeto ba Brad Ken nga mo din na dili kay butangan og mga expression sign expression kitaw yaga na siya nga di man gusto ang Ginoo nga dunay mga yaga kay mao man nay magkaputol sa maayong relasyon isip Kristiyanos. Ang atong tanawon nga ato ang pagpaklaro din kinasing-kasing dili sing-kasing ka aron motuog sila. Kinasing-kasing yun sama ni Maria nga usa ka humble maiden kita usab atong ipakita nila nga bisag pakita ang mga sign nga yaga-yaga wa ka na magkapatandog sa atong pagtuo hinuon mohangyo ta nga ipahunong na aron ma-build up ang gitawag na to mode of respect diin kita sila nagtuo ni Kristo o kay ang Kristo ay nagituuan mao magkanang Kristo nga atong gituuan maragwa kay makita sa balaan kasulatan nga si Jesus mangutana mo yaga kung dili siya ang gipangutana nga yagaan kung ikaw anak sa Dios himo kining pan kining bato di ba usa ka jaga-jaga nga paagi no di ba daghang kay paagi pura manabagyan ato hangyon ang mangutana to build up the good relationship between nila ug nato mangutana na sila tarong ug dunay di masabtan follow up lang po sila kay igo ra man tang motubag sumala sa dokumento nagilatid sa atong simbahan. Oto nga atong gamiton ang episode 3
Pero psychologist Ken nga nag-ingon aron pinaagi sa iglesia masayran karon sa mga pangulo o kagamhanan sa nagkanainlain at sa kalangitan ang kaalam sa Dios tiya sa nagkanainlaing paagi. So maman ito ang paagi Ken. Ato silang gigamitan og mga dokumento sibahan dili ato ang tumo-tumo kay sa eskwelahan Ken og gamit tag kudigo cheating cheating is stealing is asin pero dire sa ato ang sibahan Ken mo gamit gyud tag mga kudigo pinal dokumento sa simbahan aron di ta makapanudlo supak sa gitudlo usab sa atong simbahan. Balikan mo Ken. Salamat kay Brother Steve sa imuang matulunanon og yano kayong tambag o pagpasabot no sa maong pangutana sa gustong pinangga hinautang nga matuhog niya ang maong pangutana niya before siya matulog mamalandong ba no kung kinibang papangutana doon na ba ni sagol nga motibo sa pagbugal-bugal sa inahan sa tong Ginoo. Okay ra hinoon kita bugal-bugalan Brother Steve pero inahan na gani sa tong Ginoo mo bugal-bugalan nakadikit man gud diri nga ang pulong Maria no murag dili kayo appropriate kung edukado ka nga pagkatao ani Brad Roselia Orais bayong gabi mao jud na gisandigan nga pangutana bro maghimaya kahari ang pangutana kung nakita ba niya ang translation anak sa English ikan ni Brad Roselia Orais so mo siguro na ito bago niya nakita ba niya ang sa English ana para mapaklaro o mapahanay ang iyang kalibog no, labot sa atong pagtulunan. So President buragwa na may mga mipasundayag o mga pangutana dere sa ato ang live o niya laom-laom na sa gabi niya ugma mo pahigayon patas pagsimba no so imo na lang panak-op nga mensahe Bro Steve sa to mga tagtan-aw o sa to mga nagsunod sa tuang programang Tubagunta. Go ahead Bro Steve. Okay, salamat Ken dagkong kurang ihangyo ang ato mga igsoon nga mga Katoliko may gugmaon sa pagduki-duki may tungod sa itong pagtuong ayaw mo kauwaw pagpangutana ayaw lang yun ang pangutana kay dili magyud po may anak mo tubag o tinarong kay pungot god pangutana pero kung mutana kay tinarong laumi nga tubaguna sa insakto nga pagtubag gamit ang mga dokumento simbahan ito po mga dili Katoliko aron po masayod sa tinuod nga kamatuoran dayon gyapon mo pagtuon libre mo magtuon pero ayaw lang ta sa guli og mga ingunta nga mga po nga makadaot makadegraded sa atong pagkatao isip tumutuon ni Kristo kay matud pa sa Ginoong sa Kristo kung unsay imong gibuhat sa labing ubos nakong igsuon di man ipag-ayaw nga imo po ka nang gibuhat ngari ka nako. So kana lang og back to your Ken og mga gabi sa tanan. Salamat kay Brother Steve unya sa tanan nga mga nagtan-aw nato karon mga Katoliko ug dili Katoliko. Salamat kayo sa inyong paghahin og panahon nga kami nahimong kabahin sa inyong oras taliwala sa inyong kabisi karong panahona sa pagtuon sa palaan nga pagtulunan sa tong simbahan. So ako lang uslan kining gisulti ni San Juan sa unang Juan 3 ikaduhang Juan. Ikaduhang Juan 1:4. Wala na ilabaw nga makalipay kanako kaysa balita nga ang akong mga anak nagkinabuhi subay sa kamatuoran. So dako kayong kalipay nato diayong kinabuhi nagsubay sa kamatuoran. Ano kanang kamatuoran makaplagan lang sa nato ng maong kamatuoran sa kinatibuk-an diya sa simbahan nga mao ang haligi o patukoranan sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15 kanang balaya mao ang simbahan sa Dios ang haligi og sukuranan sa kamatuoran. Puno na tayo kalibog
sa atong pagtulunan, di ta mangutana sa laing tinuhuan, mangutana ta sa simbahan nga gipasukad sa kamatuoran, kay ang kamatuoran nagtag-iya gyud mismo sa kamatuoran maoy nagtukod ini ang atong Ginoong Hesukristo. Aron sa pagtapos ning atong tulumanon, atong gamiton ang pag-ampo ni sa usa ka santo sa atong simbahan o nga mao si Saint John Bosco, ang mga taghinabang sa atong mahal nga inahan. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O Mary, powerful Virgin, you are the great and the most illustrious protection of the Church. You are the wonderful health of Christians. You who are formidable as an army sent to battle. You who alone destroyed every heresy in the entire world. In our distress, in our struggles, in our difficulties, defend us from the enemy. And at the hour of our death, welcome our souls into paradise. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ngayong gabi sa tanan, si Brad Vici Oropisa. Nagtanaw na to karon. Mayong gabi sa Mulave. Sige. Anton sunod gayon. God bless. Happy Sunday advance. Salamat, Brother Steve. Salamat, Brother Ken.